Good day guys! So long time no video. At ngayong araw na to ay papakita ko sa inyo yung update dito sa ating mga crayfish. So let's go! Yan. So guys, pasensya na kayo at meron tayong ibang background. May naririnig tayong ibang dahil nasa tabi tayo ng chapel and merong event ngayon doon sa may chapel. So ngayon is update ko kayo doon sa ating mga crayfish. So unang-una yung ating breeder. Ayan, ito yung breeder natin. Nag-iisang male na lang yan. Tapos yung dalawang female is buntis, sabay sila nagbuntis. So ito yung mga updates sa ating mga Kraylings. So kung makikita nyo yan, Kraylings yan doon sa kabila, lumaki na. Yung mga Kraylings pala natin sa kabila is nilipat natin dito kasi may construction na nagagawa doon sa garahe natin. So nagko-construction ngayon doon, so inilipat natin dito lahat ng Kraylings natin. So nabawasan na yung mga Kraylings natin. And ito, meron na tayong juvenile na Kraylings. Yan, malaki-laki na siya dyan, oh. Ayan, lumalaki na yung mga Kraylings natin. Katatapos ko nga lang pala itong i-water change. And pinakita ko sa inyo habang wala pa yung mga hides nila para makita natin kung gaano na kalalaki yung mga Kraylings natin. Nga pala, baka sabihin nyo bakit kakaunti. Dahil syempre yung iba nakakain, yung iba namamatay. So hindi natin maiiwasan yon. And also hindi pa ulit nagbe-buried yung ating mga female. Pero ngayon, yung dalawang female natin is buried na. Papakita ko sa inyo mamaya yung buried natin na female. So ito, mga na-harvest ko rin ng mga snail dun sa ating aquarium. So dito is mga malalaki na yung ating mga Kraylings. Ayan. Ito yung pinakamalaki natin. Ito yung isang breeder natin. Nilipat na natin dito yung breeder natin. Ayan. Kasi limited lang yung ating mga space, kaya dito muna sila sa aquarium. Kapag okay na sa kabila, lalakihin na natin yung mga space nila. Ayan. Tapos meron din tayo dito na tank. Nandito naman yung rehabilitation natin, kung saan yung mga nabuli na Kraylings dito natin pinapalaki ulit or nire-rehabilitate. Ibig sabihin yung mga naputulan ng mga sipit, paa, dito natin nilalagay. Meron tayo dito mga katulad dito. Ayan, naputog yung sipit niya, tsaka hila na lang din yung paa niya. Meron din tayo dito na mga maliliit, pero ito, yan, lumalaki na ulit sila. So pwede na natin silang ilagay doon sa tank sa taas. Tapos dako naman tayo dito sa ating isang tank, kasi setup lang natin na tank na to. So ito yung tank natin sa kabila, and nilagay lang natin isang maliit na submersible pump. And ayan. So ngayon nandito yung dalawang female natin. Sabay silang nag-buried. Nakita ko lang sila nag-buried last 3 days ago. Sabay na sabay talaga sila. Tapos ayun pa yung isa. Ayan. Dalawa silang buried sabay. So pinagsama na natin sila since parehas naman silang buried. Wala nga sa kanila manggugulo dito sa tank na to. Walang ibang istorbo. So makakapahinga sila at saka makakalimlim sila na maayos. Makakalimlim sila na maayos sa mga eggs nila. Ayan. Kung makikita nyo, dito naman sa kabila, itong isang Krayling na to, wala nang sipet. So ilalagay din natin siya sa rehabilitation mamaya. Niipon natin lahat ng mga may mga defect or mga wala nang sipet or naputulan ng sipet, re-rehabilitate natin sila para tumubo ulit yung sipat nila and lumaki sila na wala silang kaagaw na mga malalakas na Kraylings. And ito yung ating sump tank or yung filter sa kanila. Yung filter na to is more than 2 months na hindi ko pinapalitan, hindi ko tinatanggalan or pinapalitan ng mga laman dyan. Meron din dito, nilalagay ako ng mga maliliit na Kraylings, katulad ito, may Krayling ako dito. Ito, ayan, Krayling yan. So, pinapalaki din natin dito, minsan dito natin nire-rehabilitate yung iba para wala silang kaagaw. Meron din ako nilagay dito kanina lang na wala na talaga lahat, putol na yung mga paa nila, paa niya tsaka sipit niya. So, nilagay ko siya dito para walang mangistorbo sa kanila. And ano naman, ayos naman dito kasi lumalaki talaga sila dito. Mas mabilis silang lumaki dito kaysa dito sa tank kasi wala silang kaagaw dyan. Tsaka yung mga pagkain nila sagana talaga dyan. So, yung mga leftover napupunta dyan
And minsan yung mga hornwort, yun din yung kinakain nila. Mas mabilis sila lumalaki dito kaysa dito. So meron na rin ako nalipat galing dyan sa taas papunta rito. Yan. So yan lang yung update natin sa ating mga krillings. Oh, laki na nito, oh. Diba? Soon, siguro after a month, makapag-gender na tayo. Yun pa, oh, sa pamalaki, oh. Makapag-gender na tayo ng ating mga krillings. Baka yung iba after 1 or 2 months, siguro pwede na maging breeder yung mga yan. So hintayin lang natin yung paglaki nito mga to. So kung nakikita nyo, lakad sila ng lakad. Yung iba nabubuli kapag walang hides, kasi nga nakikita nila hindi sila nakapagtago. So yun yung importansya ng hide sa mga crayfish natin para hindi sila masyado mabuli. So yung mga hides nila nandyan sa taas. Lagay ko muna dyan. Lalagay ko rin dito yan maya maya pag natapos ko na itong vlog ko. So ayan, yun yung update natin sa mga krillings natin. So guys, ito nilagay ko na yung mga kanilang mga hides. At pwede na ulit sila magtago dyan. Magiging peaceful na ulit yung ating tang. Ayan, oh, kumpulan sila, oh. Ayan. So yun lang guys, update natin sa ating mga crayfish. So guys, yun lang yung update natin sa ating mga crayfish. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog. Medyo na-busy tayo sa ating mga ibang gawain. And doon sa pag-uumpisa ng construction doon sa garahe natin. So ngayon lang tayo nakapag-update sa ating mga crayfish. So tuloy-tuloy lang yung ating pagpapa-breed ng ating crayfish para nilibangan din tayo. So hanggang dito na lang ang video na to. Salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless, stay safe, and see you on our next video. Bye-bye.